Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sa buhay natin marami tayong iniiwasang gawin alang-alang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sinisikap nating huwag tayong magkasala dahil yun naman ang rason kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya lang may mga tao talagang sinusubukan ng ating kabaitan na para bang itinutulak talaga nila tayong gumawa ng masamang bagay na magiging simula ng matinding kaguluhan. Ano pang tinutunganga mo riyan, Brenda? Kumilos ka na at magbayad ka na sa akin. Sandali lang, Franco. Heto na, kukunin ko ng pera. Bilisan mo at marami pa akong sisingilin dito. Huwag kang makupad, babae. Bilis! Heto na nga 200 piso. 200? Ito lang ang ibibigay mo sa akin sa loob ng 1 linggo mong pagbibenta rito sa karinderya mo? Pinagloloko mo ba ako, ha, Brenda? Naku, hindi. Pasensya ka na't sadyang matumal lang ang benta ko sa linggong ito. Anong matumal? Ginagago mo ba ako? Narinig kong maraming customer tong karinderya mo dahil binabalik-balikan to ng mga tao. Pero nagsasabi talaga ako ng totoo, Franco. Hindi malakas ang benta ko sa linggong ito. Hayaan mo, babawi ako sa susunod. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil talagang mananagot ka sa akin. Oo, sisiguraduhin ko. Mabuti kung ganun. At kayo naman, makinig kayong lahat, ha? Ayaw na ayaw ko yung dinadaya ako sa pagbabayad. Huwag niyo akong subukang pagkaisahan. Dahil sa isang iglap nyo lang ay sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa pwesto nyo rito. Hindi na kayo makakapagtinda. Naintindihan nyo ba ako? Sabay-sabay na nagsipagsagot ang mga tindera at tindero ng palengking yun. Labag man sa loob, pero wala na kaming ibang magawa kundi sumang-ayon na lamang kasi wala naman kaming choice. Magandang araw nga po pala sa inyong lahat. Ako si Brenda, 34 anyos. Itong ikukwento ko ngayon ay nangyari sa aking buhay noong taong 2017 pa lamang. Patungkol ito sa kung paano sinusubukan ng ibang tao ang kabaitan ko. May-ari ako ng karinderya sa palengke. Nakapwesto yon sa tapat ng gulayan ng matalik kong kaibigan na si Sharon. Tindera lang siya ng gulayan na yon at iba ang may-ari. Hindi na nga namin napigilan ni Sharon ang mag-usap pagkaalis ni Franco kasama ang mga alipores niyang parang walang paligo sa loob ng 1 buwan. Ang sama na nga ng ugali nila, ang babantot pa ng amoy. Naku naman Sharon, mukhang mas mabagal pa sa pagong ang pag-asenso natin ito dahil sa pangungotong ng Franco na yun Oo nga Brenda, buwisit na lalaking yon. Hindi pa nga tayo nakakabawi ng maayos sa kinikita natin Naniningil na ulit ng upa rito? Sinabi mo pa, linggo-linggo ba namang naniningil? Abuso na yung ginagawa ng lalaki na yan Talagang abuso na yan Brenda. Konting-konti na nga lang mauubusan na ako ng pasensya sa taong yan. Ang sarap imudmod sa putikan niyang pangit niyang pagmumuka. Hay nako Sharon, akala mo naman may laban ka sa bruskong yun. Ang liit-liit mo nga. Sus, kung lalaki lang sana ako Brenda, matagal ko nang nilabanan si Franco. Gigil na talaga akong paduguin niyang ilong niya Wag na, mas mabuti na yung magpakumbaba pa rin tayo kada nangungutong sila. Iwas gulo na rin yun. Ayan, kaya umaabuso yung Franco na yan kasi walang lumalaban sa kanya at sa mga alipores niya Kung lalaban man tayo, siguraduhin nating may laban din tayo sa kanila Sharon. Meron ba? Wala naman. Bukod sa makapangyarihan sila rito sa palengke na ito, mga babae rin tayo at wala tayong sapat na lakas para labanan sila ng pisikalan. Aba, hindi lang naman yun ang paraan para lumaban Pwede ko naman silang lasunin. Hay nako, magtiis na lang tayo sa buhay na ito. Wala tayong magagawa pagmamayari nila ang pwesto ng negosyo natin. Ano pa nga ba? O siya, babalik na muna ako sa karinderya ko. Baka nandun na ang anak ko. Bumalik na nga ako sa karinderya at gaya ng inaasahan, nandun na nga ang nag-iisa kong anak na babae na si Bea. Dalaga na ang anak kong yun at nasa 2nd year college na. Lunchtime na kasi yun, kaya syempre doon siya kakain sa karinderya namin. O Bea anak, wala yata ang mga kaklasmate mo ngayon. Opo inay, nandun po sila sa bahay ng class president namin. Birthday niya po kasi ganun ba? Bakit hindi ka sumama sa kanila? Parang hindi nyo naman po ako kilala. Alam nyo naman pong mahiyain po ako. Sigurado akong maraming tao sa bahay nila maliban sa classmates ko. Tanghali pa lang celebration?
Opo, inay. Call center agents po kasi ang mga magulang niya, kaya hindi sila makapag-celebrate ng magkasama sa gabi. Kung sa bagay. Aling Brenda, pa-order nga po ako ng paborito ko. Nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Zack, ang batang tindero ng bigasan na nasa tapat pa rin ng karinderya ko. Halos kasing edad lang ni Zack ang anak kong si Bea, pero mas matanda ng 2 taon ang lalaking yon. Napansin kong napangiti si Zack nang makita niya ang anak ko, kaya agad na napakunot ang aking noo. Tinapunan ko ng masamang titig ang batang yon kahit close pa kaming dalawa. Kung makatitig ka sa anak ko, Zack ha? Sinasabi ko sa'yo, wag ang unika iha ko. Grabe naman po kayo, Aling Brenda. Napahanga lang po eh. Siya pala si Bea. Oo, bakit mo kilala ang anak ko? Hindi ko pa kayo na ipapakilala sa isa't isa. Schoolmate po kasi kami, inay. Oo nga naman pala. Teka, kilala mo ako, Bea? Pamilyar lang sa akin ang mukha mo. Sigurado akong nakita na kita sa campus. Tsaka bakit kilala mo rin ako? Lagi ka naman binabanggit ng nanay mo, Miss Beautiful. Hoy, hoy, hoy! Loko kang bata ka ha? Isasali mo pa si Bea sa listahan ng mga babae mo? Grabe naman po kayo sa akin, Aling Brenda. Hindi naman po ako ganun. Talaga ba, iho? Sa gwapo mong yan syempre marami kang babae. Kaya wag ang anak ko ha, kasi talagang malilintikan ka sa akin. Makikita mo. Hay nako, inay, hindi naman po yung kagaya niyang tipo ko mabuti naman. Grabe, ang sakit nyo naman sa buto. Kumain ka na nga lang dyan, iho. Nasaan na ba ang order mo? Abay, malay ko po riyan sa mga trabahante nyo. Nagugutom na nga po ang mga bituka ko eh. Wala na raw pasok si Bea pagkatapos nun, kaya tumulong muna siya sa akin sa karinderya. Sakto naman ang bilang ng mga trabahante ko roon, pero gusto ko pa rin tumulong ang anak ko. Masipag kasi ang batang yun Kinahapunan, nagsara na nga kami at nagsipag-uwian na. Medyo malayo yung bahay namin mula sa palengke na yun, kaya kailangan naming sumakay ng tricycle. Pagdating namin sa bahay, ininit ko na lang yung dala kong kanin at ulam mula sa karinderya para sa hapunan namin. Si Bea naman, ayun at inaasikaso na kagad ang schoolworks niya. Napansin kong sobrang busy niya, kaya nilapitan ko at nakiusyoso. Project ba yan, iha? Opo, inay. By group kayo niyan? Opo, pero ako pa rin mag-isang gumagawa gaya ng nakasanayan. Ay, hindi na ako magugulat. Ano namang ambag ng mga kagrupo mo sa'yo? Sila po ang bumili nitong mga materyales na gagamitin ko. Wala naman po akong maski 1 piso na nagastos dito kaya ayos lang. Wala kang ang nagastos, pero ikaw naman ang mapapagod sa paggawa niyan. Hayaan nyo na po, kesa naman po iaasa ko sa kanila ito, di pangit ang kinalabasan. Hindi naman po sa nagmamayabang ako pero ako lang po kasi ang marunong gumawa nito Ay, Osha, hindi ko naman alam kung anong project yung ginagawa mo Ituloy mo na lang yan, iha. Masipag mag-aral ang anak ko at matalino rin siya. May mataas siyang pangarap sa buhay kaya palagi niyang ginagalingan at pinagbubutihan ang kanyang pag-aaral. Ang swerte ko nga sa batang yun Napalaki ko siya ng maayos kahit mag-isa lang akong nagtataguyod sa kanya. Ang tatay niya, matagal nang patay para sa akin. Iniwan ako ng magaling niyang tatay noong ipinagbubuntis ko pa lang si Bea. Nalaman ko pang kabit lang pala ako kasi may pamilya na pala ang hayop na yun. Mabuti na lang at mabait ang asawa niya kasi kung hindi, baka nademanda na kaming dalawa. Ang mga magulang ko naman nasa bukid sila samantalang kami ni Bea nasa syudad. Pero hindi to ganun kabongga kagaya ng syudad sa Luzon. Taga Mindanao lang kasi kami. Lumipas ang maraming araw na normal lang ang mga pangyayari hanggang sa muling dumating na nga ang araw ng pangungutong ni Franco. Parang wala pang ang 1 linggo magmula ng ginulo niya kami tapos ngayon ay nariyan na naman siya. Naalarma tuloy kaming lahat at itinago kagad namin ang aming kita sa araw na yon. Hoy, ikaw bata! Huwag mo ngang hinaharang dito sa daan niya mga sako ng bigas. Pasensya na po, Ma'am Franco. Itabi mo yan at baka masipa ako pa yan. Opo, heto na po. Akin na ang bayad mo sa upa. Naku Ma'am Franco, wala pa po kaming naibenta sa araw na to Bakit? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Pasensya na po. Wala rin po kasi rito ang amo ko. Ako lang mag-isa at itong delivery boy namin ang naiwan dito sa may tindahan. Wala akong pakialam.
Akin na ang upa sa ayaw at sa gusto mo kung ayaw mong masaktan. Sige po, heto na po. Napakunot na lang ang aking noo kasabay ng pagkuyom ng mga kamao ko dahil sa sobrang inis at galit. Naniningil ulit siya ng iligal na upa na wala naman sa kasunduan namin dati. Ang ibang mga paninda nga ay kinukuha niya na lang na para bang pag-aari niya yon. Kawawa yung mga nagtitinda ng prutas at kakanin kasi diretso dampot lang si Franco tsaka kinakain kaagad. Pati yung mga alipores niya, ganun din ang ginagawa. Hindi naman talaga si Franco ang pinakamay-ari ng pwesto namin sa palengke, kundi ang kaanak niyang mayor. Pero siya kasi ang pinagkatiwalaang mamahala nun. Pagkatapos ng guluhin ni Franco si Zach, ay sa karinderya ko naman siya lumipat. Kasi katabi lang yon ng bigas ang binabantayan ng batang yon. Nagbigay kagad ako ng pera para wala ng gulo. Tsaka sinunod ni Franco ang gulayan ni Sharon. Huwag kayong magkakamaling isahan ako. Alam na alam ko na yung mga galawan niyong yan. Ikaw Sharon, kumilos ka na. Akin ang pera. Teka lang Franco, wala pa nga akong sapat na kita eh. Ayang ka na naman sa palusot mong yan, babae. Huwag ka nang dumadapa, pwede ba? Ibigay mo na sa akin ang pera at nang matapos na tayo. Anong maibibigay ko sa'yo? Eh hindi pa nga ako umaabot sa kota ko ngayong araw. Huwag mo naman sana akong pilitin kung wala pa talaga, no? Abay, siraulo kang babae ka ha? Gusto mo bang sirain ko tong pwesto mo? Baka gusto mong makakita ng naglili para mga gulay. Gusto mo ba yun? Hindi naman sa nagmamatigas ako, pero wala pa talaga akong maibibigay sa ngayon eh. Naiintindihan mo ba yon? Hoy Sharon, wag na wag mo akong pinagtataasan ng boses ha? Paanong hindi? Pinipilit mo ako kahit alam mong wala pa talaga akong maibibigay. Talagang matapang kang babae ka ha? Pwes, kukunin ko na lang tong mga paninda mo. Mga bata, kumuha na kayo. Teka lang Franco, wag mo namang idamay ang mga paninda ni Sharon. Huminahon lang muna kayo. Matuto naman po sana kayong umintindi, Mang Franco. Namimilit na kayo eh. Hindi na nga namin napigilan ni Zach na bumoses para ipagtanggol ang kaibigan kong si Sharon. Hindi ko na napansing lumapit na rin pala si Zach sa amin at kagaya ni Sharon ay mukhang mainit din ang ulo niya. Parang anumang oras ay gusto nang manuntok ng batang yun kaya lalo akong kinabahan. Hindi pwedeng magkagulo sila roon kasi siguradong maraming panindang masisira. Hoy, huwag kayong makialam dito ha. Paanong hindi kung wala naman po kayo sa oras ng paniningil? Wala pa ngang 1 linggo mula nung siningil nyo kami. Tapos nandito kayo uli ngayon? Hoy bata, huwag mo kaming pinapakailaman ha. Tumahimik ka riyan kung ayaw mong dumugo yung ilong mo. Sige, subukan mo. Zach, ano ba? Tumahimik ka na nga riyan bata ka. Huwag ka nang magsalita kung ayaw mong magkagulo kayo rito. Ano bata? May sasabihin ka pa? Naku Franco, wala na. Pagpasensyahan mo na itong batang ito ha. Pero Aling Brenda… Shh! Huwag ka na kasing lumaban. Wala tayong laban sa kanila. Wala talaga tayong laban kasi iniisip nating hindi natin sila kayang labanan, Brenda. Bakit Sharon? Hindi ba totoo naman na hindi natin sila kaya? Hawak nila tayo sa leeg kaya manahimik na lang tayo. Hoy, kayong tatlo, may sinasabi ba kayo ha? Wala Franco. Heto na't magbabayad na si Sharon. Ano? Anong magbabayad, Brenda? Magbayad ka na kasi para wala ng gulo. Ay, buwisit talaga na buhay to, oo. Oh, heto ng pera mo. Talagang matapang itong si Sharon dahil pagalit pa niyang ibinigay kay Franco ang pera. Kulang na lang ibato niya sa pagmumukha ni Franco ang cash na yon. Ako naman, kinakabahan na para sa sarili naming kapakanan. Kasi naman, masamang magalit ng husto si Franco. Masama na nga siya na hindi pa galit. Paano pa kaya kung magagalit na siya, hindi ba? Kaya todo suway ako kina Sharon at Zach. Magkapareha lang ang takbo ng utak ng dalawang yun eh. Akala mo nga magnanay eh, laging inuunang bugso ng damdamin, hindi nag-iisip. Maya-maya pa, umalis na si Franco at ang mga kasama niya. Humalakhak pa talaga sila at ang sakit-sakit nun sa tenga. Tunog demonyo ang pagtawa ni Franco na bagay sa kasamaan niya. Pag-alis nila, ayun na nga't inilabas nila Zach at Sharon ang galit nila. Akala ko ay nailabas na nila kanina pa pero nagtitimpi pa pala sila noon. Grabe, ibang klase rin silang magtimpi. Konting-konti na lang talaga at mauupakan ko na ang pagmumukha ng mga kutong lupa na yun.
Oo nga eh, kung lalaki lang sana ako, siguradong binasag ko ng bungo nila. Nakakainis! Simot na talaga ang pasensya ko sa mga gagong yun. Kung hindi lang kasalanan ng pumatay. Tama! Hoy, tumigil nga kayong dalawa riyan. Kayong dalawa talaga hindi na kayo natuto. Anong hindi natuto, Brenda? Ikaw yata ang hindi natuto rito eh. Hanggang kailan ka papayag sa pangungotong nila sa atin, ha? Hindi naman ako pumapayag sa ganon, Sharon. Hinahayaan ko lang para wala ng gulo. Eh di pareho pa rin yon. Kung hindi mo ipaglalaban ang karapatan natin, ganon na rin yon. Tama si Aling Sharon. Kung hahayaan pa rin natin sila, hindi na talaga matatapos ang paghihirap nating to. Bakit? Ano bang mapapala natin kung kakalabanin natin sila? Matitigil ba? Hindi. Mapapahamak lang tayo niyan. Siguradong sa ospital tayo pupulutin. Eh paano nga po sila titigil kung walang kakalaban sa kanila, Aling Brenda? Alam mo, Zach, si Mayor kasi ang boss nila. Ano bang laban natin sa Mayor, hindi ba? Kahit marami tayong galit na galit kay Mayor, eh hindi naman tayo nakakakalahati sa mga taong inuuto niya ng ayuda para iboto siya. Hindi nga tayo naka 1/4 eh. Tayong mga tindera lang naman dito sa palengke ang may malaking galit kay Mayor. Ano bang sinasabi mo riyan, Brenda? Parang lumilihis ka naman yata sa usapan eh. Ang gusto ko lang sabihin, hindi natin kayang pabagsakin ng mayor na nag-utos kay Franco para pahirapan tayo. Eh kasi naman konti lang tayong hindi bumoboto sa kanya. Mas marami siyang botante kesa sa mayor na binoto natin nung nakaraan. Hay nako, ewan ko sa'yo. Bumalik na nga lang tayo sa trabaho. Mas mabuti pa nga po. Magpapalamig muna ako ng ulo. Pabili nga po ako ng soft drink sa Aling Brenda. Mabuti naman kung ganon. Huwag nang masyadong painitin pa ang ulo dahil sa mga taong yan, ha? Wala naman tayong mapapala sa bagay na yan eh. Makalipas ang ilang oras, dumating na ulit si Bea para mananghalian. Takang-taka ang anak ko kung bakit ang init daw ng ulo ng mga tao roon. Kaya ayun, ikinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari. Hindi pa nasaksihan ni Bea ng harap-harapan ang tungkol sa pinaggagawa ni Franco sa amin. Hanggang kwento ko lang ang naririnig niya pero parang mas galit pa yata siya kesa sa akin. Parang si Sharon lang din ang batang yun. Gusto nga niyang makita ng personal si Franco eh, nang maduraan niya raw ang muka. Ewan ko ba kay Bea, mahinhing dalaga naman siya pero nag-iibang tao naman kung magalit. Manang-mana talaga sa tatay niya. Makalipas ang ilang araw, maaga akong pumasok sa karinderya. Hindi pa nga dumating ang mga trabahante ko roon. Gusto ko lang pumasok ng maaga pero pagdating ko roon, unang bumungad sa akin ang malakas na boses ni Sharon. May kasigawan siya. Nakikipag-away na naman kaya nilapitan ko kagad. Ikaw ang inggitera sa ating dalawa. Bakit naman ako maiinggit sa'yo, ha? Walang kainggit-inggit sa buhay mo. Ang lungkot na nga ng buhay mong babaita ka. Baog ka na nga, wala ka pang jowa. Hoy, Sharon, ano yung bunganga mo, ha? Nakikipag-away ka na naman ba? Hindi ako nakikipag-away, Brenda. Yang babaeng yun talaga ang parang siraulong sumugod sa akin dito. Kasi inaagaw ko raw ang mga suki niya. Tapos ngayon sasabihan akong inggitera? Abay, loko siya. Eh nasa na ba ang kaaway mo? Bakit wala ka namang kaharap dyan? Eh syempre umalis na. Mabuti nga yun eh. Kung hindi siya aalis, nako, talagang tatamaan siya sa akin. Hay nako, Sharon. Napapadalas na yung kainitan ng ulo mo, ha? Eh sino ba namang hindi iinit ang ulo kung may mga siraulo sa paligid natin na nagpapakulo sa ating dugo, ha, Brenda? Oo na, pero kumalma ka muna. Baka atakihin ka na niyan sa puso. Wala akong sakit sa puso. O di baka tumaas ang blood pressure mo? Anemic ako, ano ba? Oo na, basta huminahon ka na riyan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Ay, nako, wala akong pakialam sa kanila. Kahit magsiluwa pa yung mga mata nila, Brenda. Ay nako, ikaw talaga. Eh siya nga pala, nasan si Zach? Bakit wala siya ngayon? Hindi ko alam, baka may pasok. Pasok? Eh di ba tuwing gabi ang pasok niya sa eskwelahan? Abay malay ko, may lakad siguro, hindi ko alam. Ah, ganun ba? Eh sinong magbabantay ngayon sa bigasan nila? Andyan yung anak ng may-ari kanina, nakita ko. Baka umalis lang saglit. Ipagpapatuloy ko pa sana ang pakikiusyoso nang biglang tumunog ang cellphone ko. Touchscreen nga yun pero sobrang luma na. 6 na taon na kasi mula nang binili ko. Hindi pa naman nasira. Lumayo nga muna ako saglit kay Sharon para sagutin ang tawag.
Si Bea yon. Hello anak, napatawag ka. May problema ba? Hello po, Aling Brenda. Teka, sino to? Bakit hawak mong cellphone ng anak ko? Nasaan si Bea? Sino ka? Teka lang po, kumalma po kayo. Ako po ito, si Zack. Grabe, hindi nyo man lang po ako nabosesan. Zack, anak ng Tokwa, bakit hawak mong cellphone ng anak ko? Nasaan siya? Anong nangyari? Dahan-dahan lang po, Aling Brenda. Mahina ang kalaban. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung nasan si Bea? Lagot ka talaga sa aking bata ka. Heto na nga po. Nandito po kami ngayon sa school clinic. Ano? School clinic? Bakit? Anong ginagawa niyo riyan? Anong nangyari sa anak ko? Wala po siyang malay ngayon, Aling Brenda. Pumunta po kayo rito para maipaliwanag ko ng maayos. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang masama sa anak ko, ha, Zack? Humanda ka talaga sa akin. Heto na at pupunta na ako riyan. Nagmamadali akong humanap ng tricycle at nagpahatid sa eskwelahan ni Bea. Hindi ko pa nga nabubuksan ang karinderya ko, pero hindi ko na inalala pa yun kasi bahala ng mga trabahante ko. Tinatawag din ako ni Sharon dahil bigla akong kumaripas ng takbo paalis pero hindi ko na siya pinansin pa. Pinabilisan ko sa driver ang pagmamaneho niya at kulang na lang ay liparin namin ang kalsada. Sobrang nag-aalala na kasi ko para sa kalagayan ng aking unika iha, lalo na't sakitin din ang anak kong yun. Kaya pagdating ko sa eskwelahan nila, dumiretso kagad ako sa school clinic. Hindi na ako nahirapan pang hanapin kung saan yon kasi hindi naman yun ang unang beses na nadala sa school clinic ang anak ko. Pagdating ko roon, nakalimutan ko ng kumatok at pumasok na kagad ako. Bea, anak! Naku naman, ano bang nangyari sa anak ko? Aling Brenda, mabuti naman po't nandito na kayo. Ano bang nangyari sa anak ko, Zack? Bakit magkasama kayo? Magpaliwanag kang ang bata ka? Aling Brenda naman eh. Isa-isa lang po kasi. Una sa lahat, hindi po kami magkasama ni Bea. Anong hindi? Bakit ikaw ang may hawak ng cellphone niya? Bakit mo ko tinawagan gamit ang cellphone ng anak ko? Bakit alam mo ang password niya? Grabe naman po talaga kayo. Pwede po bang pakinggan niyo muna ako? Saka hinaan niyo lang po ang boses niyo kasi baka magising si Bea. Oo na, bakit nga? Ganito po kasi yun. Naglalakad lang ako sa may hallway nang makita kong parang nagda-dial si Bea. Kinawayan ko po siya pero hindi siya kumaway pabalik. Parang may iniinda po siyang masakit sa katawan niya kaya nagtaka ako. Tapos hindi nagtagal, bigla na lang po siyang natumba. Kaya ayun, napatakbo ko papalapit sa kanya para tulungan siya. Ah, ganun ba? Eh bakit mo nabuksan ang cellphone ng anak ko? Eh kasi po, di ba parang may dinadial siya bago natumba at nawala ng malay? Kaya ayun, nakita kong kayo po ang tinatawagan niya. Hinayaan ko lang na naka-on ang cellphone niya hanggang sa maihatid ko siya sa klinik. Kasi talagang tatawagan ko po kayo eh. Eh wala naman po pala akong contact number niyo. Ah, ganun ba? Opo, ganun po ang nangyari. Pero bakit ikaw lang ang tumulong? Wala bang ibang estudyante na nakakita sa inyo? Sino po bang may sabi sa inyo na ako lang ang tumulong? Siyempre meron pa pong iba. Ako na lang po ang nagstay ngayon dito kasi umalis na po sila. Ay, kung ganon, maraming salamat sa inyong lahat. Wala pong anuman. Nasa na nga palang nurse dito? Natignan niya na ba kung anong problema ng anak ko? Opo, may lalakarin lang daw po siya pero saglit lang yun. Babalik din yun maya-maya. Eh bakit ba umalis pa siya rito? Alam naman siguro ng nurse na yun na pupunta ang nanay ng pasyente niya, hindi ba? Opo, sinabihan ko na po siya. Eh yun naman pala eh. Bakit umalis-alis pa? Saan ba nagpupunta yun? Abay malay ko po, hindi ko po alam. Wala po talaga akong idea. Basta ang alam ko, nagmamadali po siyang umalis pero wag daw po ako mag-alala kasi babalik din siya kaagad. Tumangutango na lang ako tsaka hinaplos ang pisngi ni Bea. Mukhang may sakit nga talagang tignan ng unika iha ko. Hindi ko man lang napansin na may dinadala na pala siyang karamdaman. Kung ano man yun, umaasa akong hindi malala ang sakit niya. Maya-maya pa, dumating na nga ang nurse kaya kinausap ko siya kagad. Ang sabi sa akin, mataas daw ang lagnat ni Bea at duda siyang may dengue ang anak ko kasi paulit-ulit na lang daw ang lagnat niya eh. Nalaman ko patuloy na ilang beses na raw nagpapabalik-balik si Bea sa school clinic na yun dahil nga nilalagnat.
Kaya ayun, nagsuggest ang school nurse na mas makakabuting ipa-ospital ko na raw si Bea para magamot na siya ng maayos. Hindi naman ako nagdalawang isip na sundin ang suggestion ng nurse na yon. Pina-ospital ko si Bea at nakumpirma kong may dengue nga talaga siya. Pagkagising niya, agad ko siyang inasikaso at kinausap. Bea, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masama po talaga, inay. Naku naman, bakit hindi mo sinabi sa akin na palagi ka na palang nilalagnat? Wag niyo na pong isipin yon. Busy po kasi kayo palagi sa karinderya natin eh. Naku naman anak, alam mo namang ikaw palagi ang uunahin ko kung kailangan mo ko eh. Naku, akala ko ay may nanakit na sayo. Wala po, wala naman po akong kaaway. Ay, mabuti nga at wala kasi talagang malalagot siya sa akin. Baka siya pang maging dahilan kung bakit magagamit ko ulit ang kakayahan kong mambarang. Po? Nay naman. Biro lang anak. O siya, may gusto ka bang kainin? Gusto mo ng prutas? Marami akong binili dyan anak. Anong gusto mong kainin? Ayos lang po ako inay. Hindi naman po ako nagugutom eh. Talagang hindi ka magugutom dahil sa dextrose. Pero dapat may kinakain ka pa rin para magkalaman kahit papano yan tiyan mo anak. Nay, ayos lang po talaga ako. Kakain po ako mamaya. May gusto lang po sana akong sabihin sa inyo ngayon eh. Ano yon, iha? Alam ko pong mahirap itong hihilingin ko, pero kailangan ko po kasi sa school namin eh. Alam nyo naman po, IT student ako. Kailangan kong maging expert sa paggamit ng technology. Oo, iha. Bakit? Ano bang kailangan mo? Sabihin mo lang. Kailangan ko po sana ng laptop, inay, para makapag-aral po ako kung paano ang pasikot-sikot sa computer. Ako lang po talagang walang laptop sa klase namin eh. Lahat sila meron na. Hindi naman po ako naiinggit, inay ha. Sadyang kailangan na po namin talaga sa klase namin. Ganun ba? Nako, opo eh. Hayaan mo anak, pag-iipunan ko yan. Huwag mo nang alalahanin pa ang bagay na yan kasi ako nang bahala. Kailan mo ba kakailanganin yun? Sa lalong madaling panahon na po. Pero hindi naman po sa minamadali ko kayo. Mas okay lang po talaga na mapaaga po. Naiintindihan ko, iha. Sa lalong madaling panahon, bibili tayo niyan. Basta pag-igihan mo ang pag-aaral mo, ha? Opo naman po. Masyado po akong focus sa grades ko eh. Alam niyo naman pong pangarap kong graduate na may Latin honor. Ayan, anak nga talaga kita. Manang-mana ka talaga sa akin, iha. Opo naman po, ako pa. Basta, wag mo lang akong gayahin sa katotohanang matalino nga akong tao pero naging bobo naman sa pag-ibig. Kaya ayan, nabuntis at hindi pinanagutan ng lalaki. Wag niyo na pong isipin yan, inay. Napangiti ako at saka niyakap ang aking anak. Hindi ko ipinahalata sa kanya na malaking problema para sa akin ang hinihingi niyang laptop. Alam ko naman kasing kailangan na talaga yun ng anak ko eh. Hindi basta-basta humihingi ng ganun si Bea kung hindi naman niya talaga kailangan. Hindi ko kasi siya pinalaking spoiled brat. Kaya kapag may hinihingi sa akin ang anak ko, sigurado akong dala na yun ang pangangailangan niya at hindi lang ng kagustuhan niya. Makalipas ang ilang oras, dumating sa ospital ang dalawa kong mga pamangkin. Naisipan kong magpunta muna sa karinderya para ipagluto ng masarap na pagkain si Bea. Kaya iniwanan ko muna siya sa mga pinsan niya. Dumiretso nga ako kaagad sa karinderya at nagluto ng konting ulam na paborito ng anak ko. Aling Brenda, nandito na po pala kayo. Oh, Zach, anong ginagawa mo rito sa kusina? Ang sabi ng cashier nyo, nandito raw po kayo eh. Bakit? May kailangan ka ba sa akin, ha? Wala naman po. Gusto ko lang sanang kumustahin si Bea. Ganun ba? Nasa ospital na siya ngayon. Nagpapagaling na. Ganun po ba? Oo. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa anak ko, iho, ha? Wala po yun. Siya nga pala, mabuti at naparito ka. Nakalimutan kong bumili ng bigas eh. Isang sako ulit, iho. Ipa-deliver mo na lang sa boy niyo mamaya sa bahay, ha? Sige po, Aling Brenda. Walang problema. Babayaran ko mamaya pagkatapos ko nitong niluluto kong ulam para sa anak ko. Sige po. Pagkatapos kong magluto, kinuha ko na nga ang perang pambayad sa isang sako ng bigas tsaka ibinigay kay Zach. Dumiretso na kagad ako sa ospital.
Nagdala ako ng rice cooker para doon na magsaing. Sigurado kasi kung mapaparami ang kain nila, lalo na't nandun nga ang 2 pinsan ng anak ko. Pagdating ko roon, kumain na nga kagad sila. Konti lang ang kinain ni Bea, pero ayos na rin yun kesa hindi siya kakain. Kinaumagahan, maaga ulit akong nagpunta sa karinderya. Ang mga pinsan pa rin ni Bea ang nagbabantay sa kanya. Sinigurado ko naman na hindi sila magugutom doon, kaya nag-iwan na ako ng maraming pagkain bago ako nagpunta ng karinderya. Nagpapasweldo ko sa araw na yun kasi kinsenas na. Oh Brenda, anong meron sa mukhang yan at para kang tinakluban ng langit at lupa? Tigilan mo na nga ako riyan, Sharon. Aba, mukhang wala yata sa mudang kaibigan ko ah. Hindi naman, medyo may problema lang ako. Halata ngang may problema ka, Brenda. Kanina ka pa tulala riyan eh, pagkatapos mong pasweldohin ng mga trabahante mo. Ano bang meron? Magkwento ka na. Nasa ospital ngayon si Bea, Sharon. Ha? Si Bea? Ang inaanak ko? Na ospital? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nahimatay siya sa eskwelahan nila eh. Buti na lang at natulungan kagad ni Zach. Naku, ganun ba? Bakit naman siya hinimatay? Sobrang taas ng lagnat niya at nalaman kong may dengue pala siya. Naku, masamang balita yan. Sinabi mo pa. At saka isa pa, nanghihingi sa akin ng laptop ang anak ko, Sharon. Laptop? Naku, oo nga pala, IT student ang anak mo. Siyempre, kailangan niya yan sa klase nila. Oo nga eh. Bilhin mo na yan, Brenda. Matalino naman yung anak mo eh. Deserve niya yan. Tsaka isa pa, kailangan niya ring matuto sa mga ganyang bagay kasi nga yan ang kinuha niyang kurso. Alam ko naman yun eh. Ang problema lang, napakarami ko pang bayarin. Hindi ko alam kung kailan ko yun maibibigay sa kanya. Kailangan na niya sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon talaga, Brenda? Wala ka pang sapat na panahon para mapag-ipunan yan. Ewan ko, Sharon. Alam mo namang mag-isa lang akong tinataguyod ang mga bayarin namin eh. Bills ng kuryente, upa sa bahay, tubig, lending ko, at mga interes ng utang na puhunan nitong karinderya ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko eh. Kung sa bagay, mahirap nga talaga ang sitwasyon mo, Brenda. Mag-isa ka lang kasi. Wala kang asawang tumutulong sa'yo. Napailing ako sa sinabi ni Sharon sa akin. Mas pipiliin ko pang maging mag-isa habang buhay kesa makasama ang lalaking kaliwat kanan ng babae. Mabuti nga't iniwanan ako ng taong yun. Pabor din sa akin yun. Ginawa ba naman akong isa sa mga kabit niya? Tsaka isa pa, sobrang tagal na nun. 2 dekada na nga ang nakalipas at napatawad ko na ang tatay ni Bea. Sadyang hindi lang ako makalimot. Ganun naman talaga eh. Mas madali pang magpatawad kesa makalimot at normal lang yon. Ang mahalaga, hindi ako gumanti kasi ipinaubaya ko na ang taong yon sa karma. Maya-maya pa, binulabog ako ng batang si Zach. Kumakain siya ng mansanas habang kumukuha ng upuan at tumabi sa akin. Masyado nang komportable ang batang yun sa akin na para bang nanay niya na ako. Aling Brenda, kumusta na po si Bea? Yan na naman ang tanong mo. Ano bang pakialam mo sa anak ko, ha? Ang sungit niyo naman po. Nangungumusta lang eh. Hay nako, alam mo kasi Brenda, yang si Saki may lihim na… Aling Sharon, tumahimik nga po kayo. Oh, bakit? Totoo naman. Tahimik nga po. Oo, sige. Sabi mo eh. Hoy, hoy, hoy. Kayong dalawa ano yan, ha? Pinagkakaisa niyo ba ako, Sharon? Zach? Ano yung mga tinginan niyong yan, ha? Hindi ko gusto yan, ha? Wala, Brenda. Inaasar ko lang ang batang yan. Siguraduhin niyo lang, ha? Opo, wala talaga. Ikaw, Zach, ha? Wag na wag mong papormahan ng anak ko. Alam kong chick boy ka. Pag ikaw sinasali mong unika iha ko sa listahan ng mga babae mo, humanda ka talaga sa aking bata ka. Grabe naman po kayo sa akin, Aling Brenda. Hindi naman po ako chick boy, ha? Anong hindi? Ang daming babaeng nagkakandara pa sa'yo. Kulang na nga lang ipakyawin nila ang lahat ng paninda niyong bigas. Mapansin mo lang sila. Ang tawag po sa ganun, marami akong tagahanga. Hindi ko naman po pinapatulan ng mga babaeng yun, Aling Brenda. Sila naman ang lumalapit sa akin. Kasalanan ko po bang gwapo ko? Aba, ang yabang nitong batang ito ah. May maipagmamayabang naman talaga ang alaga nating yan, Brenda. Hayaan mo na siya. Ewan ko sa inyong dalawa.
Kumilos na nga lang tayo at magtrabaho na. Kumilos na nga kaming tatlo at bumalik na sa kanya-kanya naming trabaho. Ilang araw din akong nagbanat ng buto at halos hindi na ako makatulog ng maayos kasi iniisip ko kung paano ako makakabili ng laptop nang hindi ako matatagalan. Siyempre araw-araw ko ring dinadalaw si Bea sa ospital. Hindi lang talaga ako pwedeng manatili ng matagal doon kasi kailangan kong sipagan pa ang pagtatrabaho. Hindi naman siya pinababayaan ng mga pinsan niya ron. Hindi ko rin sila hinayaang magutom. Naging sobrang nakakapagod ang mga araw na nagdaan hanggang sa muli na namang nagpakita sa amin ang tinik sa aming lalamunan na si Franco. Sa pagkakataong yun, lasing siya habang naniningil kaya sobrang init ng kanyang ulo. Hindi lang basta paniningil ang ginagawa niya ha, kundi panggugulo na talaga. Kada may madampot siyang paninda, tinatapon niya kagad yun o di kaya ay binabato sa kung sino man ang una niyang makita. Ano ba? Wag nga kayong humarang-harang dyan sa dinadaanan ko. Mang Franco, wag po kayong manggulo rito. At sino ka naman bata ka para utusan ako, ha? Hindi ko naman po kayo inuutusan eh. Nakikiusap lang po. Hindi. Ikaw yung matapang na bata, di ba? Ngayon mo ipakita sa akin yung tapang mo. Pasensya na po, pero hindi ako pumapatol sa taong wala sa tamang pag-iisip. Abay, siraulo ka palang bata ka eh. Hindi ko gusto yung paraan mo ng pagtingin sa akin, ha? Ayusin mo yung mata mo kung ayaw mong hugutin ko yan. Paano ko po ba kayo titignan? Dapat ba kindatan ko kayo? Bastos ka talagang bata ka, ha? At talagang kayo pa nagsalita, ha? Zack, ano ba? Huwag mo nang patulan ng lasing na yan. Hayaan mo siya, Brenda. Malaking-malaki na rin naman yung si Zack. Kayang-kaya niya ng Francong yan. Ano? Nababaliw ka na ba, Sharon? Pag nagkagulo ang dalawang yan, lagot talaga si Zack. Hayaan mo na nga kasi. Hoy, wag na kayong magsayang ng oras. Ibigay nyo na sa akin ang upa nyo para sa linggon to. Mang Franco, sumusobra na po talaga kayo eh. Inaabuso nyo na kami. Ang nakasulat sa kasunduan natin, buwan ng upa lang. Tapos ngayon ay naging lingguhan na. Hindi na po tama yan. Tumahimik ang bata ka. Totoo naman po ah. Nangungutong na kayo. Huwag niyong hintayin na mapipilitan kami isumbong kayo sa barangay. Barangay? Kahit magsumbong ka pa sa mga pulis bata, wala kayong laban. Anong laban niyo kay Mayor? Ang sama niyo talaga. Mga mukhang pera. Darating din ng panahon na babagsak yung Mayor niyo. Kapag nangyari yun, pati kayo ay kasamang lulubog sa putikan. Tandaan niyo yan. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, bata. Pwes, etong sayo! Sa isang iglap, bigla na lang napasigaw ang lahat ng mga taong naroon dahil sa biglaang pagsuntok ni Franco sa mukha ni Zack. Nataranta kagad ako, lalapitan ko na sana sila, kaya lang ay mabilis akong pinigilan ni Sharon. Marami na ang sumusuway sa kanila, pero wala namang naglalakas ng loob na lumapit. Lalo tuloy akong kinabahan, lalo na't parang nag-iba na ang pagkatao ni Zack. Halatang galit na ang batang yon at walang ibang gustong gawin kundi basagin ang mukha ni Franco. Si Franco naman, hindi rin nagpapatalo. Nagpapalitan lang sila ng suntok sa isa't isa. Mabuti na lang talaga at hindi kasama ni Franco ang mga alipores niya dahil kung kasama niya ang mga yon, siguradong bugbog sarado na si Zack ngayon dahil pinagtutulungan na siya ng mga lalaking yon. Zack! Franco! Tigilan niyo na yan! Hayaan mo na nga sila, Brenda. Mas mabuti yung may lalaban kay Franco para magtanda naman ang lalaking yan. Anong hayaan? Kita mo namang dumudugo na ang ilong ni Zack, oh. May laban nga siya sa lasing na yan. Pero sigurado akong sisibakin niya sa pwesto si Zack pagkatapos niyan. Kung sisibakin man, at least nabugbog niya ang pagmumukha ng Franco na yan. Ano? Nababaliw ka na ba, Sharon? Hindi pwedeng matanggal si Zack sa pwesto niya rito. Alam mo namang yan lang ang pinagkukuhanan niya ng panggastos sa pag-aaral niya, hindi ba? Kasi naman, gigil na talaga ako sa Francong yan eh. At saka, ay, naku, si Zack! Natigil kami sa pagtatalo ni Sharon nang biglang hampasin ni Franco ng isang malaking upuan ng likod ni Zack. Tuloy ay wala sa oras na napasubsob si Zack sa lupa. Doon na nagsilapit ang mga tao sa dalawang yon tsaka nila mabilis na pinigilan si Franco.
Pinagtutulungan nilang gapusin si Franco, samantalang dumiretso naman ako sa pagsaklolo kay Zack na mga sandaling yon ay wala ng malay. Mukhang natamaan din yata ang ulo ng kawawang batang yon kasi may dumudugo na sa likuran ng ulo niya. Dahil doon lalo akong nataranta. Sharon, tulungan mo ko rito. Dalhin natin si Zack sa ospital. Oo, bilisan natin Brenda. Pero paano ang gulayan ko? Sinong maiiwan dito? Hayaan mo na muna yan. Sigurado akong babantayan ng ibang tendera dito. Bilisan na natin at baka maubusan na ng dugo ang batang ito. Oo na, heto na nga eh. Maliban sa amin ni Sharon, may iilan ding tumulong sa amin na buhatin si Zack papunta sa paradahan ng mga tricycle. Nagwawala pa rin si Franco pero hindi ko na siya pinansin pa. Pilit naman siyang inilalayo ng mga tao roon. Pagdating namin sa paradahan ng mga tricycle, agad naming isinakay si Zack at nagpahatid kami kagad sa pinakamalapit na ospital. Kaming dalawa lang ni Brenda ang sumama. Bumalik na sa pwesto nila ang mga nakibuhat kay Zack. Doon kami pumunta sa ospital kung saan naka-admit ang anak kong si Bea. Mabuti na lang at inasikaso kagad kami pagdating namin sa ospital. Ang nakakatuwa pa ron, doon inilagay si Zack sa kwarto kung nasaan ang anak ko. 4 na pasyente na ang nandoon. Nay, anong nangyari? Bakit po kayo nandito? Tsaka anong nangyari kay Zack? Bakit wala po siyang malay? Teka lang naman anak, dahan-dahan lang at mahina ang kalaban. Ano nga po ang nangyari? Si Zack, nakipagsuntukan kay Franco. Ayan ang napala niya, bagsak. Po? Bakit daw po? Naubusan na yata ng pagtitimpi ang batang yan. Oo nga iha, tama ang nanay mo. Hindi na natiis ni Zack ang pangungotong ni Franco sa amin. Kaya ayun, lumaban na siya. Ganun po ba? Naku naman. Pagkatapos gamutin ng doktor si Zack, umalis na nga sila. Tanging ang nurse na lang ang naiwan para tignan pa ang kalagayan ng batang yon. Hindi nagtagal, umalis na rin ang nurse. Ayun tuloy at mukhang kami pa ang maiiwang magbabantay sa batang yon. Nasa malayong probinsya kasi ang mga magulang niya eh. Maya-maya pa, nagpaalam na si Sharon na babalik na raw siya sa palengke. Hindi siya mapalagay na iwanan ng mga paninda niyang gulay roon. Hindi rin nagtagal at nagising na si Zack. Aray! Aray ko! Ang sakit ng katawan ko! Ang ulo ko! Aray! Oh, mabuti naman at gising na ang basag ulo. Aling Brenda? Teka, nasan po ako? Ano nangyari? Ayan, tignan mo ang paligid mo nang malaman mo kung nasaan ka. Naku, nasa ospital po ba ako? Saan pa nga ba? Teka, nandito si Bea? Dinalaw niya po ako? Sira, dito rin naka-admit ang anak ko ano? Ganun po ba? Oo, magpahinga ka na riyan at nang gumaling ka na. Hello Bea. Aba itong batang ito talaga oo. Hi Zack, nagkita ulit tayo. Oo nga eh, sa ospital nga lang. Hayaan mo, sa susunod sa isang coffee shop na. Pwede ba yun? Pwede naman. Hoy kayong dalawa ha? Anong coffee shop ang pinagsasasabi mo diyang bata ka? Kung buhusan kaya kita ng isang tasang mainit na kape. Ang harsh niyo po talaga sa akin, Aling Brenda. Talaga? Huwag mo nga pinopormahan ng anak ko. Magpahinga ka na dyan. Hindi naman ako galit kay Zack. Naiinis lang ng konti tuwing humihirit siya kay Bea. Itong anak ko naman, ngiti ng ngiti sa kanya. Mukhang hindi yata magandang ideya na magkasama ang dalawang ito sa iisang kwarto. Mukhang may balak pa kasi itong si Zack na landiin ang aking unika iha. Malilintikan talaga sa akin ang batang yun. Kinagabihan nun, doon na ako natulog sa ospital para bantayan ang anak ko. Pero sa halip na makatulog at makapagpahinga, hindi kami nakatulog ng maaga ng dahil kay Zack. Palagi siyang nagpapapansin sa anak ko na para bang wala doon ang nanay ng dalagang pinopormahan niya. Panay titig lang ako ng matalim kay Zack pero sa kalooban ko ay hindi ko maitatangging kinikilig ako ng konti sa dalawang yun. Hindi ko nga lang pwedeng ipakita dahil baka lalong magkalakas ng loob si Zack na pormahan si Bea. Buti na lang at hindi siya masyadong pinapatulan ng anak ko. Buti nga sa kanya. Kinaumagahan maaga ulit ako sa karinderya.
Naging normal na ulit ang umagang yun hanggang sa magtanghali na. Hindi ko inaasahan ang pagdating ni Franco kasama ang mga alipores niya. Franco, bakit naparito kayo? Kagagaling nyo lang dito kahapon ah. Wala kasi kung masyadong nasingil kahapon. O teka lang naman, ang init na naman ang ulo mo. Talagang mag-iinit ang ulo ko. Nasaan ba yung matapang na Zack na yun ha? Pasalamat siya't lasing ako kahapon kaya hindi ko siya masyado napuruan dahil nangihina ako. Nasaan na yun? Ngayon niya ako harapin. Huwag ka na sanang manggulo pa rito, Franco. Hindi ko maipapangako yan kung makikita ko ang pagmumukha ng batang yun. Pero kung sa bagay, sinibak ko na siya sa pwesto niya. Tinanggal mo si Zack sa pwesto niya, pero trabahante lang din siya dito. Pues, tanggal na siya sa trabaho. Teka lang naman, Franco. Mukhang hindi naman yata tama yung ginawa mo. Alam mo kung gaano kahalaga kay Zack ang trabahong ito. Nag-aaral pa yun eh. Kailangan niya ng trabaho. Tumahimik ka nga riyan, Brenda. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa batang yun? Pasalamat nga siya't hanggang pagtanggal lang sa trabaho ang ginawa ko sa kanya eh. Pero wag na siya magpapakita sa akin kung ayaw niyang gawin kong basahan ang mukha niyang yun. Sobra ka na talaga, Franco. Tahimik! Bigyan mo na lang kami ng pananghalian at gutom na kami ng mga kasama ko eh. Di pa kami nakapag-agahan. Ano? Teka, hindi pwede yan, Franco. Hindi kami namimigay ng libreng tanghalian dito. Pues, mamimigay kayo sa amin ngayon. Franco naman, malulugi na ako niyan. Ang dami niyong kinuha oh. Naghahanap buhay lang din naman ako. Huwag ka namang masyadong abusado dyan. Hoy babae, kailan ka pa natutong pagsalitaan ako ng ganyan? Hoy Franco, kailan mo rin malulubayan kaming mga tindera dito? Sharon, ikaw pala yan. Kayong dalawa, tumahimik kayo kung ayaw niyong paduguin ko yung mga nguso niyo. Ang kapal talaga ng mukha mo no? Sharon, tumahimik ka na. Ako nang bahala sa taong yan. Talagang tumatapang na kayo ngayon ha? Akala niyo naman may labang kayo sa amin? Bukod sa mga hinaharap niyo, ano pa bang pinagmamalaki niyo ha? Sabay-sabay na nagtawanan sina Franco at ang mga kasamahan niya. Sa sobrang lakas ng tawanan nila, para bang rinig pa ito hanggang sa kabilang syudad. Ako naman, masyadong uminit ang ulo ko dahil sa pambabastos na yon pero sinikap ko pa ring pakalmahin ang aking sarili. Kilala ko kasi ang sarili ko eh. Mabait ako at mahaba ang aking pasensya pero sa oras na maubusan ako ng pagtitimpi, hindi ko na magugustuhan ang gagawin ko. Kaya't hanggat maaari, kailangan kong huminahon habang kinakausap ko si Franco. Franco, nakikiusap ako sa'yo. Hindi feeding program itong karinderya ko. Negosyo ito, kaya kung pwede lang sana, umalis na kayo rito kung wala kayong pambayad. Huwag mo akong sasabihan kung anong gagawin ko babae. Sa ayaw at sa gusto mo, hahainan mo kami ng pinakamasarap yung putahe. Hindi ako papayag na patuloy mo kaming api-apihin ng ganito, Franco. Matapang ka na rin ngayon ha? Bakit? Ano bang gagawin mo para mapigilan kami ng mga bata ko ha? Anong gagawin ko? Ha, hindi mo magugustuhan kung ano ang gagawin ko, Franco. Alam mo naiinis na ako sa ganyang ugali mo Brenda ha? Huwag mo nang painitin palalo ang ulo ko. Maghain ka na ngayon ng pagkain sa mesa namin. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Ah, talaga ba? Pues, huwag mo akong sisisihin ngayon sa gagawin ko. Ano? Hoy Franco, anong gagawin mo? Nataranta ulit ako ng pagalit nang tumayo si Franco mula sa inuupuan niya. Tsaka siya lumapit sa may pwesto kung saan nakahilera ang mga putahe namin. Binuksan niya ng isa-isa ang mga yon tsaka iniabot sa kanyang mga kasama ang ulam na gusto niya. Samantalang ang mga ayaw niyang ulam, gaya ng gulay at mga pritong itlog, inihagis niya lang yon at itinapon. Tuloy ay lalong uminit ang ulo ko maging si Sharon. Hoy Franco! Ang kapal-kapal na talaga ng pagmumukha mo para manggulo rito sa karinderya ni Brenda! Tumahimik ka kung ayaw mong paliguan kita nitong mainit na sabaw, Sharon! Franco! Tumigil ka na! Tigilan mo na kami rito! Ayaw mo kaming bigyan ng libreng pananghalian? Pues, kami na ang maglilibre sa sarili namin! Hayop ka talagang lalaki ka! Pagbabayaran mo ang lahat ng ito!
Sharon, kunin niyo ang punyal sa kusina dahil may ulo akong tatagain! Yan ang gusto ko, Brenda! Sandali lang at kukunin ko na! Gaga kang babae ka! Mga kasama, umalis na tayo rito! Dalhin ang mga ulam na yan! Ano? Hindi ka pwedeng umalis! Sharon, bilisan mo! Kayong mga nakatunga nga riyan, ano pang tinitingin-tingin nyo? Tulungan nyo si Sharon! Kunin nyo ang mga punyal! Sinisigawan ko na ang lahat ng mga trabahante ko dahil sa matinding galit na lumalamon sa aking puso. Siguradong namumula na ako sa galit. Samantalang si Franco, humahalakhak lang habang bitbit niya ang lagayan ng mga ulam ko na ninanakaw nila. Sinubukan ko silang pigilan at harangan pero tinabig lang ako ng isa sa mga kasamahan ni Franco. Hindi ako tumigil sa kasisigaw hanggang sa nakalabas na si Sharon at ang aking mga trabahante. Dala nila ang iba't ibang uri ng mga panghiwa ng karne. Pero si Franco at ang mga kasamahan niya nakalayo na habang tumatakbo sila. Sinubukan ko pa silang habulin pero hindi na ako umabot. Napaiyak na lang ako at napaluhod sa lupa dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Pagkatapos ng araw na yon, sa ospital na rin ako dumiretso. Ilang araw na akong hindi umuwi sa bahay namin. Nagpupunta lang ako roon tuwing kukuha ko ng damit namin ni Bea at kapag naglalaba ko. Takang-taka si Bea kung bakit daw sobrang sama ng timpla ng mukha ko. Kahit ilang oras na ang lumipas mula nung nangyari sa karinderya, inis na inis pa rin ako. Hindi ko mapigilang ikwento ulit sa anak ko ang nangyari. Kaya ayun, gulat na gulat si Bea. Grabe na po talaga yung si Mang Franco, Nay. Hanggang kailan niyo po titiisin ang pang-aabuso niya sa inyo, sa inyong lahat? Hindi ko alam, Iha. Natatakot na ako sa pwede kong gawin sa oras na maubusan ako ng pasensya sa taong yun. Inay, sa tingin ko po panahon na. Anong panahon na, Iha? Panahon na para labanan niyo po siya. Anak, lumaban na ako. Nakipagsigawan na nga ako ng hindi natatakot, hindi ba? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ha? Ano ba? Inay, alam kong alam niyo po kung ano ang tinutukoy ko. Tinitigan ko ng makahulugan si Bea, tsaka ko sinabihan ang dalawa niyang pinsan na lumabas muna. Nandun pa rin kasi sila para bantayan ang anak ko. Pagkalabas nilang dalawa, lumapit ako ng konti kay Bea at medyo hininaan ko ang aking boses kasi bukod sa amin, may iba ring pasyente sa silid na yon. Medyo magkakalayo nga lang ang higaan namin sa kanila. Bea anak, tama ba ang iniisip ko? Opo inay, panahon na siguro para turuan nyo ng leksyon ng mapang-abusong Mang Franco na yan. Ilagay nyo na po sa kamay nyo ang parusa para sa taong yon. Ilang taon ko na ring hindi nagagamit ang kakayahan kong yon, Iha. Kaya nga po hindi nyo nagagamit dahil wala namang sapat na rason para gamitin yon. Pero ngayon may rason na po kayo. Sobra na yung Mang Franco na yan Dapat na po siyang magbayad sa lahat ng kasamaang ginagawa niya sa mga tindero at tindera sa palengke. Sa tingin mo, Iha, panahon na talaga para gamitin ko ulit ang kapangyarihang itim? Opo, isipin niyo na lang po na para yan sa ikabubuti ng lahat. Para hindi na uulit ang Mang Franco na yan at para matapos na po ang paghihirap niyo sa mga kamay niya. Kung ganon, gagawin ko yun anak. Pero tsaka na kapag nakalabas ka na rito sa ospital, uunahin ko muna ang pagpapagaling mo bago ang pagturo ko ng leksyon sa taong yun. Huwag niyo na po akong hintayin, inay. Pwede niyo naman pong pagsabayin yun Hindi, Iha. Kailangang nakafocus ako sa pambabarang ko kay Franco. Magagawa ko lang yun kung wala akong ibang inaalala. Kaya dapat gumaling ka muna bago ko simulan ang pagpapahirap sa kanya. Sige po, inay. Kayo po ang bahala. Siya nga pala. Nasaan pala si Zach? Bakit wala siya sa higaan niya? Si Zach po. Nakalabas na po, inay. Kaninang tanghali lang. Ganun ba? Naku, naunahan ka pa niya. Siyempre, wala naman pong sakit yun Galos lang sa katawan. 2 araw ang lumipas, wala na akong masyadong nabalitaan tungkol kay Zach. Hindi ko na rin siya nakikita sa palengke dahil sinibak na nga siya ni Franco sa trabaho niya. Sigurado akong pinagbantaan ni Franco ang may-ari ng bigasang pinagtatrabahuhan ni Zach para lang mawala ng trabaho ang kawawang binata na yun.
Kinausap ko nga si Sharon na baka kaya niyang ibaba muna ang pride niya at makiusap kay Franco na ibalik si Zach doon. Pero hindi raw kaya ng kaibigan ko. Parang anak na rin kasi namin si Zach, kaya nakakalungkot talagang isipin ang nangyari sa kanya. Sigurado akong namumroblema na ang batang yon kung saan nahanap ng bagong trabaho. Kung pwede ko lang sana siyang kunin sa karinderya ko Kaso hindi Nahirapan na nga akong pasweldohan ng mga trabahante ko ron. Hindi ko na kaya pang magdagdag pa ng bago. Tapos ayun na nga, na-discharge na rin si Bea sa ospital. Iniuwi ko siya kagad sa amin pero dumaan muna kami sa palengke para bumili ng mga prutas. Binili ko yung mga paborito ng anak ko, tsaka kami umuwi. Kumusta naman ang pakiramdam mo, Iha? Heto po, maayos-ayos naman na po, Inay. Mabuti kung ganon. Inay, kawawa naman po itong bahay natin. Ilang araw tayong nawala rito, parang pugad na ng mga aswang. Grabe naman yan, anak. Naglilinis naman ako rito paminsan-minsan napakamaalikabok po kasi. Tignan niyo po ang daming sapot na ng gagamba. Hay nako, wag mo nang pansinin ng mga yan, Iha. Ang dapat mong gawin ay magpahinga ng mabuti dahil ako ang maglilinis ng mga yan. Pahinga na naman po, Inay. Aba, ilang araw na po ako nagpapahinga sa ospital Nakakatamad naman pong matulog ng matulog Wala naman akong sinabing matutulog ka, Iha. Ang sabi ko lang ay magpahinga ka. Kung gusto mong manood ng mga K-drama, manood ka. Yun na nga po ang balak kong gawin, Inay. O sige, ihahanda ko na muna itong prutas Sariwa ang mga ito. Binili ko pa ito sa ninang Sharon mo. Opo, Inay. Maraming salamat po. Hindi ako pumasok sa karinderya ng araw na yon. Inilaan ko ang lahat ng aking oras sa pag-aalaga kay Bea. Pagsapit ng gabi, maaga kong pinatulog ang anak ko. Doon ko na binalak na simulan ang muling paggamit ng aking itim na kapangyarihan, ang pambabarang. Inihanda ko ang lahat ng aking mga kagamitan na itinago ko sa kahon doon sa ilalim ng aking katre. Sobrang dami na ng alikabok ng mga yon, pero kahit balutin pa yun ng dumi, gagana at gagana pa rin ang mga yon. Napadungaw pa ako sa labas at kinabahan ako nang makita kong bilog pala ang buwan. Ibig sabihin nun, lalong lalakas ang puwersa ng aking kapangyarihang itim. Medyo kinabahan ako kasi baka hindi ko makontrol ng maayos at baka mapatay ko kagad ang lalaking yun. Hindi naman ako mamamatay tao Kailanman ay wala pa akong napatay nang dahil lang sa pambabarang ko. Pero may iilan na akong pinahirapan gamit ang kakayahan kong ito. Lahat sila mga masasama ang ugali. Lahat din sila ay tinuturuan ko lang ng leksyon. Walang sino mang nagbayad sa akin na pahirapan ng mga taong yon. Lalo na't walang ibang nakakaalam tungkol sa pagiging mambabarang ko kundi ang kaisa-isa kong anak na si Bea lamang. Maging ang malapit kong kaibigan na si Sharon, hindi niya rin alam ang tungkol dito. Sa gabing yon isinagawa ko ang isang ritual. Bawat mambabarang, meron kaming iba't ibang paraan ng pambabarang. Ang iba ay dinadaan ang lahat sa kapangyarihan, pero ang ginamit ko sa pagkakataong yon ay ang ulam na afritada. Nagluto ako ng afritada sa gabing yon, tsaka ko nilagyan ng ritual ang ulam pagkaluto nito. Inay, gabi na po Bakit nagluluto pa kayo? O Bea, Iha, bakit gising ka pa? Nagising lang po ako dahil nauuhaw ako. Bakit pumunta ka pa rito sa kusina? May inilagay naman akong baso at pitsyel sa mesa mo, anak ubos na po Kukuha nga po sana ako. Naku naman. O siya, sige. Lagyan mo na yan at matulog ka na ulit. Opo, Inay. Pero bakit po nagluluto kayo ng ganitong oras? Hating gabi na po Iha, alam kong alam mo kung anong ginagawa ko. Teka, yan na po ba yun, Inay? Nagsisimula na po kayo sa pambabarang kay Mang Franco? Shh! Hinaan mo yung boses mo, anak. Baka mamaya ay may makarinig pa sa'yo. Si Inay talaga. Sino naman pong makakarinig sa atin ang layo ng bahay ng mga kapitbahay natin? Kung sabagay, tama ka riyan, anak. Sige na nga, matulog ka na kasi. Tatapusin ko pa itong ginagawa ko Sige po, Inay. Matulog na rin po kayo kagad pagkatapos niya na. Oo, Iha. Pagkatapos ko ang lutuin yon, niritwalan ko ulit para lumakas ang kapangyarihan ng mga kakaibang sangkap na inihalo ko sa afritada.
Hindi ko nasasabihin pa kung ano-ano ang mga sangkap na yun. Basta yun ang ginagamit ko tuwing mambabarang ako. Tsaka ako nag-isip kung paano ko ipapakain kay Franco ang niluto kong espesyal na afritada para sa kanya. Hanggang sa naisipan kong puntahan siya mismo sa bahay niya at kunwari ay nandun ako para sa peace offering. Kaya yun na mismo ang ginawa ko kinaumagahan. Wala namang asawa at anak si Franco dahil matandang binata siya. Nasa malayo rin ang kanyang mga magulang kaya walang kahirap-hirap ko siyang pinuntahan sa kanila. Brenda! Anong kailangan mo at napadpad ka yata rito sa bahay ko? Magandang umaga sa'yo, Franco. Anong maganda sa umaga, babae? Sabihin mo sa akin kung anong sadya mo't naparito ka. Ano kasi? Nandito ka ba para pakiusapan akong ibalik yung anak-anaka mo si Zach sa trabaho? Pwes kung ako sa'yo ay uuwi na ako dahil hindi mangyayari ang bagay na yun. Hindi yan ang sadya ko sa pagpunta ko rito, Franco. Bakit? Ano bang sadya mo? May dala kong afritada. Niluto ko yan para sa'yo. Afritada? Bakit? Anong nakain mo at dinalhan mo pa ako niyan dito sa bahay? Peace offering ko sana sa'yo eh. Gusto ko lang humingi ng pasensya tungkol dun sa sigawan natin sa karinderya noong nakaraan. Sana mapatawad mo ko. Talaga ba? Ang babaeng may paninindigan na kagaya mo, humihingi sa akin ng tawad ngayon? Hindi naman masama kung susubukan ko, hindi ba? Sana tanggapin mo itong afritada ko. Masarap yan. Nakakatawa ka, Brenda. Pero sige, total ay gutom na gutom pa ako. Iwanan mo na riyan ang ulam na yan at lumayas ka sa harapan ko. Baka may magawa pa ako sa iyong hindi mo magustuhan eh. Ang sexy mo pa naman. Heto na ang afritada mo. Uuwi na ako ha. Salamat. Hindi ko mapigilang kabahan dahil sa paraan ng pagtingin ni Franco sa akin. Kaya ayun, nagmamadali na akong umalis doon at dumiretso sa karinderya para sabihin sa mga trabahante ko na hindi ulit ako makakapasok. Hindi ako nagtagal doon. Umuwi kagad ako sa amin para alagaan si Bea. Hindi pa kasi siya gaanong magaling eh. Kinagabihan, may nararamdaman akong kakaiba. Hudyat yun na nakapasok na sa katawan ni Franco ang espesyal na sangkap na inihalo ko sa kanyang afritada. Dahil doon, hindi na ako nagsayang pa ng oras. 8:00 pa lang yun ng gabi pero bala ko nang simula ng tunay na ritual para maramdaman na ng lalaking yun ang sakit na ibibigay ko sa kanya. Kaya lang, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang nakangiti na medyo kinakabahang mukha ni Zach. Hello po, Aling Brenda. Magandang gabi po sa inyo. Zach, anong ginagawa mo rito sa amin? Ano po kasi? Aba, bakit nakaporma ka yata? Tsaka bakit may dala kang mga prutas at bulaklak? May chocolates pa. Kasi, Aling Brenda, Hoy, ikaw na bata ka ha? Tapatin mo nga ako. Nililigawan mo ba ang anak ko? Ganun na nga po. Anak ng tokwa, kailan pa? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito ha? Nay, sino pong kausap nyo? Ay, Zach, ikaw pala yan. Halika, tuloy ka. Hi Bea. Ang sungit naman itong nanay mo. Hinaharangan pa talaga ako. Abat loko ka talagang bata ka. Baka gusto nyong magpaliwanag ano? Eto na nga po. Pasensya na kayo, Aling Brenda. Kasi hindi ko po nasabi kagad sa inyo. Naduwag po kasi ko eh. Kailan mo nga sinimulang ligawan ang anak ko? Nitong nakaraan lang po, nung nakalabas ako sa ospital. Talaga? Buti naman at hindi mo sinabi sa akin kagad. Kasi talagang hindi ko hahayaang makalabas ka pa ng ospital na yon. Lulumpuhin talaga kitang bata ka. Ang sama niyo po talaga sa akin, Aling Brenda. Buti na lang at hindi nagmana sa inyo tong napakaganda ninyong unika iya. Ewan ko sa yung bata ka. O siya, pasensya ka na pero kailangan mo nang umuwi ngayon din. May kailangan pa kaming asikasuhin dito. Grabe, pinapalayas niyo na po kagad ako. Oo talaga. Kung hindi ka pa uuwi sa inyo, hahabulin kita ng kutsilyo. Gusto mo yon? Eto na nga po, uuwi na. Bea, para sa'yo ang lahat ng dala ko. Sana magustuhan mo ha. Pasensya ka na rin at ngayon lang ako nakadalaw ulit.
Sobrang busy kasi ako sa eskwelahan at sa paghahanap ng bagong racket eh. Okay lang, Zach. Walang problema. Salamat dito ha, nag-abala ka pa. Sige, paano ba yan? Pinapauwi na ako ng ikalawa kong nanay. Mauna na ako ha? Sige, ingat ka pa uwi. Oo naman. Aling Brenda, mauna na po ako ha? Oo, huwag ka nang babalik dito ha. Pabiro ko pang tinulak si Zach palabas ng bahay namin, tsaka ko ikinandado ang pintuan. Paglingon ko kay Bea, ayun at nakangiti ng malapad ang anak ko. Mukhang kinikilig na yata. Loko talagang Zach na yun ah. Sabing wag niyang pormahan ng anak ko eh. Niligawan ba naman kagad? Kung sa bagay, bagay rin naman sila. Parehong gwapo at maganda. Pareho ring matalino. Inay naman, wag naman po kayo ganun kasama sa manliligaw ko. Tigilan mo nga ako riyan anak ha. Ganun talaga kami ng batang yon. Eh baka mamaya nasasaktan na yun sa mga sinasabi niyo, inay. Hindi ah, sanay na si Zach sa bunganga ko. At saka isa pa, ganun kami magbiruan. Alam mo namang kaming dalawa na ni Sharon ang parang nanay-nanayan niya. Kung sa bagay may point naman po kayo. O siya, lantakan mo na yung dala ni Zach at magpapatuloy na rin ako sa agenda ko ngayong gabi. Po, ano po bang gagawin niyo ngayon? May lakad po ba kayo? Hay nako iha, ano pa bang gagawin ko? Siyempre, sisimulan na ang pagtuturo ng leksyon kay Franco kahit hindi ako isang guro. Ay, oo nga po pala. Hindi kayo guro, mambabarang lang. Sige po inay, galingan niyo ha. Siguraduhin niyo pong may aral na mapupulot si Mang Franco sa leksyon niyong yan. Siyempre naman iha. Ah nga pala inay, ikamamatay niya po ba yan? Ano ka ba Bea? Siyempre hindi. Anong silbi ng aral kung mamamatay naman siya, hindi ba? Eh siyempre hindi. Magdurusa lang siya sa isang sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Isang uri ng sakit na kontrolado ko ang lahat-lahat. Kontrolado ko kung anong oras, anong araw, at kung gaano kahina o kalakas ang sakit na mararamdaman niya. Ayan, maganda po yan, inay. Tignan natin kung may lakas pa siyang manggulo sa palengke. Sinimulan ko na nga ang ritual na yon. Pagkatapos ng halos 1 oras kong pagriritual, sobra akong nanghina. Matagal na rin kasi kung hindi nagriritual, kaya normal lang sa katawan ko na parang manibago ulit. Hindi naman malala yun kasi nabawi ko naman kagad ang aking lakas kinaumagahan. Gabi-gabi kong ginagawa ang ritual na yon hanggang sa hindi na ako nanghihina pagkatapos. 3 gabi na wala akong tigil sa ginagawa ko. Bawat gabing nagdaraan ay palakas ng palakas ang sakit na binibigay ko kay Franco. Hindi ko man nakikita ang lalaking yon pero nararamdaman kong tumatama na sa katawan niya ang aking kapangyarihang itim. Hanggang sa dumating ang araw na nabalitaan ko mula kay Sharon ang tungkol sa nangyari kay Franco. Ang sabi, isinugod raw sa ospital si Franco nung araw ding yun kaya tuwang-tuwa ako. Para akong nagpa-party sa sobrang sayang nararamdaman ko. Hindi ako nakaramdam ng konsensya dahil deserve naman ng lalaking yun ang nangyayari sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakapag-usap kami ulit ni Sharon nung kumakain siya sa karinderya. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang nangyari kay Franco. Kaya ayun, maang-maangan naman ako. Hoy Brenda, nabalitaan mo bang nangyari kay Franco? Kay Franco? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Nagkasakit daw, malala. Kakaiba raw ang sakit na nakuha ng taong yon. Ah, yan ba yung sinabi mo sa akin na isinugod siya sa ospital? Oo, yun nga. Pero hindi ko pa alam kung bakit siya isinugod sa ospital. Pero ngayon alam ko na kung bakit. Ha? Alam mo na? Bakit daw? Yun na nga, may malala raw sakit. Hindi ko alam kung anong sakit niya. Basta ang weird niyang tignan. Balot na balot ang kanyang buong katawan. Yung mukha niya lang ang nakikita ko at sobrang namumula siya. Idagdag pa yung pangingitim ng eye bags niya ha. Naku, mukha siyang puyat na puyat. Parang hindi natulog sa loob ng 1 taon. Grabe ka naman Sharon, napaka-OA mo talaga. Pero seryoso Brenda, nakakapagtaka talaga ang nangyayari kay Franco. Para siyang kinarma sa lahat ng kasamaan niya sa atin dito. Oo nga ganun dapat ang iisipin natin Sharon. Oo talaga, alam kong mali ang maging masaya sa pagdurusan ng ibang tao. Pero kapag si Franco na yon, wala na akong pakialam. Dapat lang yun sa kanya. Tahimik akong napangiti dahil sa sinabi ni Sharon sa akin.
Masaya ako na marinig ang bagay na yon. Sigurado rin akong tuwang-tuwa ang lahat ng mga tindera at tindero sa palengking yon kasi mag-iisang linggo na rin nilang hindi nakikita ang pagmumukha ni Franco. Higit sa lahat, natutuwa ako dahil kontrolado ko kung kailan gagaling ang lalaking yon. Kaya dapat ay pag-isipan kong mabuti kung paano ko babaguhin si Franco. Hindi pwedeng mapupunta lang sa wala ang paggamit ko ng kapangyarihang itim. Nagtrabaho lang ako ng maigi ng araw na yon. Naalala ko kasi ang laptop na dapat kong pag-ipunan. Si Bea, pumasok na ulit siya sa klase nila kasi kaya na raw niya. Wala namang duda na kaya na niya dahil matapang ang anak kong yun. Binilinan ko na lang siya na sa susunod, dapat ay magsabi na siya sa akin kung may nararamdaman siyang sakit sa kanyang katawan. Para naman aware ako sa nangyayari sa anak ko. Bandang 4:00 ng hapon nang maisipan kong sunduin si Bea sa eskwelahan nila. Gusto ko lang na magkasama kaming umuwi sa bahay. Tsaka balak ko ring dumaan sa tindahan ng street food dahil gusto kong kumain ng maraming kwek-kwek. Paborito rin ng anak ko ang mga street food. Kaya ayun, magkasama nga kaming kumakain habang nagkukwentuhan. Inay, magugulat po kayo sa balitang dala ko ngayon. Oh, ano yun anak? Si Mang Franco, nakabalik na raw po kagad. Ha? Anong sabi mo? Nung sinuri raw ng mga doktor ang katawan niya, wala naman daw po silang nakitang problema. Kaya ayun, pinauwi na po siya at niresetahan na lang ng ilang gamot. Aba, magandang balita yan, iha. Sinabi niyo pa. Pero kanino mo naman narinig yan? Sa mga classmate ko po, may ilan din naman sa kanila ang nakakakilala kay Mang Franco eh. Mga anak din sila ng tindera at tindero sa palengke, kaya galit din sila sa lalaking yun. Ayan, buti nga sa kanya anak. Talagang hindi siya mapapagaling ng mga doktor. Mauubusan na lang siya ng perang pambili ng gamot, hindi pa rin siya gagaling. Oo nga po eh. Pero hanggang kailan niyo po siya balak pahirapan, inay? Hanggang sa matuto siya sa lahat ng pagkakamali niya, iha. Ayos po yan, pero alalahanin niyo lang po sana na hindi po kayo pwedeng kumitil ng buhay ah. Huwag niyo pong sasobrahan, inay ah. Oo naman anak. Ano ka ba? Alam ko kung anong ginagawa ko, kaya huwag kang mag-alala riyan. Sabay kaming napangiti ni Bea. Pagkatapos naming lantakan ng street food na binili ko, umuwi na nga kami kaagad. Natapos ang araw na yon na magaan ang pakiramdam ko. Para akong nanalo sa loto. Kinagabihan nun, may balak akong gawin pagkatapos ng gabihang ritual ko sa pambabarang. Hinintay ko munang makatulog ng mahimbing si Bea bago ko isinagawa ang binabalak ko. Nung himbing na sa pagtulog ang anak ko, tsaka ako kumilos. Nagsuot ako ng sapatos na itim, jeans na itim at jacket na itim na may hoodie. Nagsuot din ako ng face mask. Mukha akong tulisan sa suot kong yun pero mas okay na kesa makilala pa ako. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay at patagong naglalakad papunta sa bahay ni Franco. Siyempre hindi ako dumaan sa kabahayan. Doon ako sa madilim na likuran ng mga bahay. Isang lighter lang ang dala kong pang-ilaw at yun ay may mahinang flashlight pa para hindi ako makita ng sinuman. Pagdating ko sa bahay ni Franco, sobrang dilim na. Nakapatay na ang ilaw kaya pumasok kagad ako pero hindi sa pintuan kundi sa bintana. Siyempre sarado ang pintuan niya pero kurtina lang ang pantakip ng bintana kaya hindi ako nahirapang pasukin yun. Nandun na nga siya at nakahiga na. Puti at wala siyang kwarto. Isang buong silid lang ang bahay niya. Alam kong gising pa si Franco kaya gumagalaw-galaw ako at naglikha ng konting nakakikilabot na ingay para mapansin niyang hindi siya nag-iisa sa bahay niyang yun. Hindi nagtagal, napansin niya nga ako kaya gulat na gulat siya. Sinadya ko namang ibahin ang aking boses para mas mahirapan siyang makilala ko. Anak ng... Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Franco! 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 Sino ka nga? Huwag kang lumapit sa akin! Oh, bakit? Nahihirapan ka na bang tumayo? Kung ganon, talagang natamaan ka na ng husto sa sakit na binigay ko sa'yo! Anong sabi mo? Anong sakit? Anong ibig mong sabihin? Franco, nandito ako para sabihin sa'yo na hawak ko ang buhay mo. Ang sakit na pinagdurusahan mo ngayon, ako ang may gawa niyan! Ano?
Anong klaseng nilalang ka ba? Hindi pa ba halata, Franco? Isa kong mambabarang. Binabarang kita. Bakit? Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa sa akin? Dahil masama kang tao, Franco, marami kang pinapahirapan, kaya dapat lang na magdusa ka sa barang na yan. Titigilan lang kita kung magbabago ka na. Magbabago? Oo, tama. Hindi ko na kaya to. Parang awa mo na. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin. Mabuti at naitanong mo yan. Unang-una sa lahat, ibalik mo ang trabaho ng taong tinanggalan mo ng trabaho sa palengke ng walang sapat na dahilan. Ano? Paano mo naman nalaman yan? Sino ka ba talaga? Huwag ka nang magtanong pa. Ikalawa, tigilan mo na ang pangungutong sa mga taong naghahanap buhay doon. Ayos lang ang upa, pero ang pangungutong maling-mali na. Oo, sige. Gagawin ko yan. Ikatlo, tigilan mo ng paninira at panghihingi ng mga panindaron. Sige. Walang problema. At ang panghuli, huwag ka nang manggugulo sa palengke o sa kahit na sino doon. Magpakabait ka na, kasi kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa barang ko. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Hindi ko marinig! Lakasan mo! Oo, naiintindihan ko. Magpapakabait na ako. Mabuti kung ganon. Tandaan mo, nasa paligid lang ako at nagmamasid sa'yo, kaya umayos ka. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Franco. Nangangatog na ako dahil baka mabisto niya ako. Lumabas na ulit ako ng bahay niya at tawang-tawa ako, pero pinigilan ko lang. Ramdam ko ang panginginig ni Franco dahil sa takot. Hindi ko man nakikita ang mukha niya, sigurado naman akong bilog na bilog ang kanyang mga mata at nanginginig pa sa takot. Makalipas nga ang ilang araw, hinintay ko ang aksyong gagawin ni Franco. Hanggat hindi ko nakikita ang pagbabago niya, patuloy ko pa rin siyang babarangin gabi-gabi. Hanggang sa dumating ang araw na bumalik si Franco sa palengke, hindi para manggulo, kundi para humingi ng tawad sa mga taong naroon. Gulat na gulat ang lahat sa ginagawa niya. Kahit inaasahan ko yun ay hindi ko pa rin maiwasang magulat. Binalik niya rin si Zach sa trabaho niya. Maging ang mga iba pang mga nawalan ng trabaho dahil sa biglaang pagtanggal ni Franco sa kanila. Alam kong sobrang sama ako sa inyong lahat. Alam ko rin na mahirap akong patawarin dahil sa lahat ng pang-aabuso ko. Pero pinagsisisihan ko na po ang lahat ng yun. Hihintayin kong dumating ang araw na mapatawad ninyo akong lahat. Mabuti naman at natauhan ka na, Franco. Shh, Sharon, huwag ka nang humirit pa dyan. Ay, pasensya naman. Nagulat lang ako eh. Kaya pala pinatawag niyo ako rito. Isa itong malaking himala. Sinabi mo pa, Zach. Mabuti naman at wala nang tinik sa lalamunan natin. Tahimik lang akong napangiti sa gilid. Walang kaalam-alam ang mga taong yon na ako ang nagpabago kay Franco. Tagdaan ng maraming araw, linggo at buwan, bumalik na nga ang tunay na kapayapaan sa palengke namin. Nakapag-ipon na rin ako ng pera pambili ng laptop ni Bea. Si Zach naman, sinagot na rin siya ng anak ko at masaya na sila sa kanilang relasyon. Gumaling na rin ang sakit na ibinigay ko kay Franco. Masaya ako dahil nagamit ko na ulit sa mabuting bagay ang aking kapangyarihang itim. Ako ang patunay na hindi lahat ng mambabarang ay abusado. May mga kagaya ko pa rin na ginagamit ang kakayahan namin para sa mabuting paraan. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Cola Lona, kay Ma'am Elizabeth Pamintuan, kay Nelly Riazol, kay Len TV, kay Rosalie Cawano at sa mga kapatid at pamangkin niya sa Zamboanga City. Shoutout din po kay Josephine De Peñosa, kay Casper Eggboy at sa asawa niyang si Utoy at sa Cavan at Eggboy family. Hello po sa inyo dyan. Hello din po kina Chubby Lomentigar sa Santa Ana, Manila, Joanna Ibanez, Lea Lomentigar, May Ann Infante at kay Jessa Moso. Shoutout din po kay Kiyumi from Oman, kay Alex from Dubai, kay Aaron John Fernandez at sa asawa niya na palagi raw pong nakikinig. Hello po sa inyo. Hello din po kay Laline May at kay Margaret, happy listening po sa inyo.
Hello din po kay Hadigya Matalam, kay Manili Arevalo, kay Lynn Caones, kay Ermi Aldaya. Shoutout din po kay Belen Baladay, kay Angel Ann Agramon, kay Queenie Bakiran, kay Carmi Kayabyab na nagsabing favorite niya raw po ang channel na ito. Salamat po ma'am. Hello din po kay Lena Lopez Echano at sa Echano family, kay Jonalyn Barameda, kay Zane Axel Ranada, kay Supladang Pasaway, kay Marco Nanyes at sa mga taga-Amira Handicrafts. Hello po and happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ray Chris Jr., kay Richelle Adapon, kay Lito Masilang from USA, kay Jen Gamo, kay Marco Mejia Enriquez na nag-comment po sa Dalagang Inggitera upload. Ang sabi po niya ang galing daw ng acting ng mga nagsiganap. May feelings. Salamat po sa papuri, sir. Hello din po sa Safari Costume Collectibles, kay Marites Manabat, kay Lisel Agari, kay Rodalyn Clotario, kay Joan Roa at kay Maria Teresa Magkalas. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories ha, at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para rin po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification button para lagi po kayong updated sa bagong upload natin. Kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.